At dahil diyan, mga bossing, wait lang kasi meron ngang request etong itong ating napakagaling na PACC, tinan ninyo. PACC. Presidential Anti-Corruption, basta yun, nung umupo si Bongbong Marcos, Executive Order 01, unang-unang ginawa niya Unang-unang ginawa ni Bongbong Marcos, sibakin itong ahensya ni Greco Berlica na nag-iimbestiga sa mga pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Hindi lang pagnanakaw, lahat ng paglabag ng mga nasa gobyerno. Executive Order number 1, unang-unang ginawa niya, pag-upo, yun ang una niyang inisip. Yung ahensya na lumalaban sa korupsyon, dinisolve niya, binuwag niya. Anong ibig sabihin nun? Kaya mo binuwag kasi magnanakaw kayo. Di umano. Diba? Baka kaya nyo binuwag kasi magnanakaw kayo. Kita ninyo. Pag-upo nyo, sa kaliwat kanan na kagad yung pagnanakaw sa gobyerno. O sino ngayon ang nagtitingin nung mga pagnanakaw? Kasi sabi nyo may COA naman eh. Yung COA, hindi nga nila kayang linisin lahat eh. Kailangan talaga, kung pwede nga lang, gumawa ng 10 Anti-Corruption Commission. Diba? Presidential Anti-Corruption Commission, PACC. Binuwag niya sa unang araw pa lang niya, binuwag niya na. Anong ibig sabihin? Anong gagawin niya? Hindi siya magnanakaw eh. Tinanggal mo yung, kumbaga yung nagbabantay. Yung nagbabantay ng gate, tinanggal mo. Di kahit sino pwede na makapasok. Walang guard eh. Ito palang patunay na kababuyan na talaga gagawin nila eh. Hindi nyo napansin? Hindi ba unang-una niya sinibak? Ito si Commissioner Greco Bellica na ang tapang-tapang. Ang daming dinimanda nito. Actually, kahit nga si mga kapartido pa at itinalaga pa ni Pangulong Duterte yung mga hinablan nito eh. Katulad niyan sila, yung DOH Secretary. Di ba na isa ring kawatan. Ang daming mga kinasuhan nito. Ngayon, nililihis daw yung issue. Andiyan kasi yung issue ni Torre, issue ni ganito, issue ni ganyan. Nililihis yung issue para hindi natin, samot-sari. Ang mga pinalulutang nila ngayon, yan na naman yung extradition kay Pastor Apollo Kibuloy, pinalulutang nila. Alam naman nila na hindi magfa-fly yan. At saka, tinan mo Department of Foreign Affairs natin sa Pilipinas, hindi ina-acknowledge yan. Department of Justice, hindi ina-acknowledge yan. Wala daw ganyan. Sinabi nung pinsan ni Romualdez sa Amerika na ipinadala daw. June pa. Kita mo, ang DOJ, wala ngang confirmation. At kung sakaling meron, kung halimbawa man bumagsak yan sa DOJ, hindi na yan i-entertain ng DOJ. Bakit? Hindi nila gagawin ulit yung ginawa nila kay Pangulong Duterte na lalabag sila sa batas kasi parang inuutusan sila ng Amerika na lumabag sa batas. Nagawa nyo kay Duterte, gawin nyo rin kay Kibuloy. Hindi pwedeng ganun. Meron ng kaso si Pastor dito, kaya nga siya nakakulong. 1 taon na siyang nakakulong. Hinaharap niya yung kaso niya eh. Di ba? Yung bail hearing, kailan lang natapos? Magsisimula na yung actual na hearing. Doon sa mga kasong isinampa sa kanya dito. Paano siyang mapupunta sa Amerika para sa extradition? Alam naman natin na kung halimbawang siya ay makonvict, kailangan niya pang tapusin yung kanyang sentensya bago siya pwedeng ibigay sa Amerika. At kung halimbawa naman ma-dismiss yung kaso niya dito, saka natin ihihiring. Hindi lang basta ibibigay halimbawa nanalo si Pastor sa mga kaso niya dito sa Pilipinas, may kaso siya sa Amerika. Hindi mo siya basta-basta pwedeng ibigay sa Amerika. Kailangan pag-usapan pa yan sa korte dito sa Pilipinas whether ibibigay siya o hindi, at saka may approval pa ng presidente yan. So mahabang proseso yan. At hindi yan napapanahon ngayon. Hindi yan dapat pinag-uusapan ngayon kasi nga may kaso sa korte dito sa Pilipinas. Hindi ba? So bakit natin kailangan palutangin yung issue na yan ngayon? Kasi nga naman alam nila na kapag si Pastor Apollo Kibuloy with millions of members, millions of followers, at lahat ng mga DDS
nakadepensa kay Pastor Apollo Kibuloy dahil best friend ni Pangulong Duterte yan eh. Yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy nung una eh. Si Pastor Apollo Kibuloy nga lang nag-isip at hindi pumayag na ipadala siya sa ibang bansa. Kaya lang si Pangulong Duterte kasi, ang ginawa niya, umuwi siya sa Pilipinas knowing na yung mga pinagsilbihan niyang mga pulis at saka mga sundalo, hindi siya ipagkakanuno. Pinagkanuno siya eh. Yun ang malaking pagkakamali ni Pangulong Duterte. Nagtiwala siya sa mga Pilipino na traidor. Noon pa naman mga traidor na mga Pilipino eh. Noon pa naman may makapili na. Nung Hapon may makapili. Nung panahon ng mga Espanyol, meron ding mga binayaran ng mga ang mga Espanyol na mga Pilipino para ipagkanuno yung mga bayani natin. Yan ang lahi natin. Lahi tayo ng mga traidor. Si Pastor Apollo Kibuloy, alam niya na ang lahi ng mga Pilipino na nananalaytay sa atin, mga traidor. Kaya hindi siya nagtiwala. Hindi ako magtitiwala sa batas natin. Basta kailangan natin ng malinaw na kasunduan na hindi nyo ko ipapadala doon. Susuko ako. Ayan, sumuko. Hindi siya maipadala doon. Bakit? Kasi may kaso dito. O si Pangulong Duterte, walang kaso dito. Kasi naniniwala si Pangulong Duterte sa batas sa Pilipinas, sa rule of law, at alam niya na hindi siya pababayaan ng mga pulis at sundalo na tinulungan niya noong araw na siya'y nanunungkulan. Putya, pag uwi niya, hindi niya alam na the very same people na tinulungan niya, itinaas niya ang moral are the very same people na magpapagamit sa politika at ipapatapon siya sa ibang bansa. Kinidnap siya, mga bossing. So, yun sabi ko nga, nililihis talaga nila yung issue para hindi natin maano itong mga flood control at iba pang mga sabi ko kasi this flood control issue, itong mga ghost projects will open a can of worms. Lalabas na lahat ng mga iskandalo nila, lahat ng mga ng mga programa, proyekto na involved ng gobyerno, kontrata ng mga gobyerno, lalabas na lahat ng mga kabulastugan at mga corruption nila. Again, itong DPWH issue is just the tip of the iceberg. Marami pa yan na mga korupsyon na kung susumahin mo, magugulat ka rito sa flood control ilang trillion na eh. 1.2 trillion na eh. Lalo na pag tiningnan mo pa yung mga roadworks, tiningnan mo pa yung mga drainage system, lahat ng mga proyekto, tiningnan mo pa yung mga proyekto tungkol sa pag-procure ng mga gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno. Ay, Diyos ko po. Wala yan. Ano pa lang ito, maliit na pa lang to, pera pa lang ito. Pag tiningnan nyo lahat yan, malulula kayo sa dami ng pagnanakaw sa Pilipinas. Malulula kayo, putang ng yaman pala ng Pilipinas. Alam mo, kung di lang magnanakaw ang mga sa dami ng populasyon natin, nagbabayad ng buwis sa Pilipinas, kung di lang magnanakaw yung mga nasa gobyerno, baka pati langit meron ng kalsada. Kaya lang wala mga kawatan eh. Pakinggan nyo itong sasabihin ni dating PACC chairman Greco Bellica na poging-pogi. Nanawagan ang ilang dating anti-corruption officials sa publiko na huwag magpadala sa diversionary tactics na lumihis o lumilihis sa issue ng flood control scandal. Alamin kung bakit nila ito sinabi sa balitang ihatid ni MJ Montehar. Mainit ngayon sa Pilipinas ang flood control scandal. Mula sa palpak ng mga proyekto, ghost projects at issue ng korupsyon, bilyong-bilyong pondo ng bayan ang nalulustay dito. Iniimbestigahan na ito ngayon sa Senado at Kamara. Sinabi ni Senator Ping Lacson na posibleng kasabot dito ang ilang senador at kongresista gamit ang insertion sa national budget para pondohan ang mga questionableng proyekto. Sa gitna ng usapin, pinuna ni Attorney J.V. Hinlo, dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission of PACC, ang tila diversionary tactics sa media. Ang ginamit na issue, ang umano'y extradition request ng US government kay Pastor Apollo. Yan, yung sinasabi ko, di ba? Wala yan eh. Out of the picture yan eh. Out of the conversation yan eh. Pero kabi-kabilang media outlet ang nagbabalita nito. Bakit? Kasi nga gusto nila tayong malibang. Alam nila naging sensational yung issue ng KOJC, yung siege. Kasi 1 taon na eh. Naging sobrang sensational nun. Nalaman sa buong mundo, nakita sa buong mundo na tumutok ang lahat ng mga
supporters ng mga Duterte at mga Pilipino tumutok dyan. Kaya nga sabi ko, nung umikot ako sa buong mundo, ang dami na mga supporters ng pamahalaan na hindi naman makakibuloy, pero dahil sa nakita nilang disiplina ng mga tao sa Kingdom of Jesus Christ, nakita nila yung 16 days, nakita nila kung paano binalahura ang Kingdom of Jesus Christ, pero wala silang nakitang mali. 16 days sila doon, wala silang nakitang armas, wala silang nakitang palpak, wala silang nakitang kakaiba para madagdagan ang kaso ni Pastor, wala. Sa 16 days na nandoon sila, ano ang nakita nila? Mga tao na nagdadasal, mga tao na masaya, mga tao na pinapakain pa sila, mga tao na palakaibigan, mga tao na mapagmahal. Napakaganda ng kingdom. Napaka garbo ng pamumuhay. Yun lang ang nakita nila. Wala silang nakitang mali. So dahil doon sa siege na yon, yung negative na perception kay Pastor Apollo Kibuloy, nawala yun. Yung mga maling yung mga kesyo rapist siya, kesyo ganito, pinahihirapan niya yung mga tao para sa karangyaan niya. Nalaman na si Pastor walang ari-arian kahit isa. Na si Pastor ay walang nakapangalan sa kanya ng mga property. Na siya lang ang pinuno, siya lang ang nagtitimon, siya lang ang nagbibigay ng direksyon, pero ang nakikinabang lahat, ang may-ari, yung buong kongregasyon. Yung buong simbahan ng may-ari, which is lahat ng members, lahat ng miracle workers, sila po yung mga may shareholders, stockholders, ng kung anuman ang meron, ari-arian ang Kingdom of Jesus Christ. Wala ni isa ang nakapangalan kay Pastor. So kung ano man yung tinatamasa ni Pastor, ibinibigay sa kanya yun ng kusa ng kanyang mga miyembro. Dahil nga ama ang tingin sa kanya, kaya lahat ng ginhawa sa buhay, ibibigay talaga sa kanya. Ganyan din naman tayo sa Santo Papa. Di ba tayo dito sa Pilipinas, ang ginagawa natin, nagbibigay tayo ng pera sa simbahan. Kung may binibenta simbahan, bumibili tayo kasi tulong sa simbahan. Kapag ka ang simbahan gustong ipatayo, kanino ba humihingi ng pera ang simbahan? Sa tao rin, sa mga nagsisimba. O, kailangan po natin ng 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th offering para mapagawa natin yung prayer room. Para yung simbahan natin mas mapalaki natin, mangungulekta po tayo ulit. Hindi ba? Hanggang sa makalikom sila, mapapatayo nila yung simbahan. Ganon din naman yung simbahan nila, wala namang pinagkaiba. Yung trato ng mga Pilipino na Katoliko kay Santo Papa, pag umuuwi, hindi ba? Pag pumupunta rito, talagang umiiyak pa tayo. Gusto natin halos mahawakan. Ganon din siya. Parang siya ang Santo Papa nila eh. Namumuhay ba ang Santo Papa ng Marangya? Oo. Kasi deserve niya yun. Siya ang leader, siya ang head eh. Namumuhay ba ng maayos at marangya si Pastor? According sa yun din naman na ayaw ng mga niya, ng mga membro niya, yung bang mga yan, halimbawa, yung suot ni Pastor na yan, yung tinutulugan ni Pastor na yan. Hindi niya ba deserve yan? Iyan ang gusto ng mga miyembro niya para sa kanya. Same din sa atin. Kung si Pope John Paul nga. Yung mga Santo Papa nga natin, si Pope Francis at kung yung bagong Santo Papa ngayon, ganun din, naka-bulletproof din eh. Sinoprotektahan din natin eh. Kasi nga, yun ang pinuno ng pananampalataya natin dito na buhay dito sa Pilipinas. Ganun din si Pastor Apollo sa mga tagasunod niya. Anong problema dun? Di ba? Pwede sa Santo Papa. Hindi pwede kay Pastor. Sasabihin nyo, magkaiba naman si Pastor tsaka si Santo Papa. Magkaiba nga sila pero parehas lang sila ng estado. Sa bawat simbahan, halimbawa sa iglesia, yung Manalo. Sa iglesia, ganun din, hindi ba? Maayos din ang kanyang pamumuhay kasi nga, yun ang gusto ng mga miyembro na buhay niya dahil syempre, siya ang nagbibigay sa kanila ng moral, tawag dito, yung kanilang moral compass eh. Siya ang nagbibigay ng direksyon sa mga miyembro niya in terms of yung kanilang pananampalataya eh. Oh, hindi ba? Ganun lang yun. Kahit sino pa na mga simbahan sa buong mundo,
Ganyan po nila itrato yung kanilang mga leader. Okay, so walang masama doon. Ang masama lang kay pastor kasi, nandito siya sa Pilipinas, inggitero mga Pilipino. Oo. Hindi nila nakikita yung mga sarili nila, ang nakikita nila yung kapwa nila. Dahil mga inggitero mga Pilipino. Ayan, sa sobrang inggit kay pastor, pinipersecute si pastor. Pero dahil dun sa KOJ Siege, yung mga negative perceptions kay Pastor Apollo Kibuloy, nawala, nalaman nila kung ano yung katotohanan, mas lalong lumakas, yumabong yung kanilang simbahan. Kamakailan lang, 5,000 yung kanilang binautismuhan. Congratulations. Oh, di ba? Imbis na mapabagsak, akala nila pag nakaulong si pastor, babagsak ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi, mas lalo silang tumatag. Isang patunay lang ito, mga bossing, na ang Kingdom of Jesus Christ hindi lang pinamumunuan ng isang tao. Pinamumunuan po ang Kingdom of Jesus Christ ng maraming mga matutuwid na mga administrators. Na even if tanggalin mo si Pastor Apollo Kibuloy sa picture, gagana at lalakas at lalaki at lalaki. Sabi nga huli na ang lahat sa ginagawa, yung mga nangyari kay pastor, yung mga ginagawa ng demonyo kay pastor, huli na. Bakit? Stable na established na ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi nyo na mapapabagsak yan. Yan ang lagi nyong tatandaan. Na kung akala ninyo ang pagkuha ninyo kay pastor, ang panggigipit nyo kay pastor, ang akala ninyo yung mga tao nila pinanghihinaan ng loob. Hindi, hinanda na po sila ni pastor sa ganyan. At huli na ang lahat. Tapos na. It's done already. Nanalo na sila. Oh, scripted na lahat yan. Sabi nga nila these are all scripted. Nasa ano na to? Nasa Panginoon na kung ano ang mangyayari. Oh, pero lahat ng ito ay ano yan, nasa kapahayagan na yan. Oh, di ba? Galing. Kaya nga siya nagsenador na Kasi nga, sabi niya, bago ako mawala, ito naman Pilipinas ang aayusin ko kasi yung KOJC na ayos ko na Ano na sila, ready na sila. Kahit wala na ako, okay na yan. Lalago at lalago at lalago na yan. Kasi yung mga ipinunla natin dyan, ano na yan gagana na yan Kaya dito naman ako sa Pilipinas. Ang problema, dinaya pero alam nyo, ang lakas-lakas niyan. Mananalo sana yan. Kung hindi nangyari yung siege na 16 days, malabong manalo to si pastor kung hindi na nangyari yung pambabalahura ni Torre. Kaya nga somehow yung ginawa ni Torre sa KOJC, na somehow it opened a lot of yung doors and eyes and nalaman nila na ganito pala sa kingdom. Ang dami pang mga nagko-comment sa sa Facebook ko na nagsasabi na I can't wait to become a kingdom citizen. Yun. Oh, alam nila na ganun ka-sensational itong KOJ Siege. Kaya pinipilit nilang pinipilit nilang pitasin. Kibuloy, isang pribadong individual na hindi nagnakaw ng ni isang kusig na pera ng gobyerno. Ani Hinlo, questionable ang timing ng paglalabas ng issue. Yung kay Pastor Kibuloy, they are saying yung mga kaso niya sa US, those are already personal cases niya doon. Wala namang national significance yun na pagbigyan talaga ng pansin ng gobyerno. Para naman kay dating PACC Chairman Greco Belhica, hindi dapat bitawan ng publiko ang flood control scandal dahil malinaw na propaganda lamang ang ginagawa sa issue kay Pastor Kibuloy. Opo, tama. Dapat wag talagang bitawan ito, ang issue to ng taong bayan. Dapat kalkalin, dapat i-expose. I-post nyo po i-post sa Facebook, sa news. Kunan nyo po ng mga videos, yung mga anomalyang proyekto na nagawa. Ayon kay Senator Lacson, mula 2011 hanggang ngayon, umabot na sa 1.9 trillion pesos ang inilalaan na pera para sa flood control. Kabilang dito ang mahigit 1 trilyong piso sa nakalipas sa 3 taon. Huwag tayo magpadala dun sa mga diversion, yung mga issues na ilalabas nila para mamatay itong isyung to. Ibalik na naman sa ibang issue. Dahil pagka ito po ay nawala sa ating consciousness, uulit-ulitin na naman po ito. Balak maglunsad ni Belhica ng People's Audit sa lahat ng flood control projects.
Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nangunguna sa kampanya laban sa flood control scam. At ayon sa dating anti-corruption officials, hindi si Pastor Kibuloy ang problema ng bayan, kundi ang mga korap at gahaman sa pamahalaan na walang takot na ninanakaw ang pera ng bawat Pilipino. Kung sa tingin ng susunod na administrasyon ay hindi sang-ayon sa batas natin ang pag-extradite kay Pastor, hindi natin siya i-extradite. Pero sa ngayon, sabi ko nga, it's premature. Dapat yung pagtuunan ng pansin, tama po kayo, yung mga national issues. Grabe. Ilang tahanan, ilang gusali, factories na po sana nagawa nun para nagbigay ng mas maraming trabaho. Uy, oo promise. Magkano ang lagi kong hindi ko makakalimutan nung 2022 yung sinasabi ni Doc Willie Ong Di ba tumakbo sila ni Isko, President and Vice President? Sabi ni Doc Willie Ong, it only took Manila 3 million. It only parang mali. Basta ginastos is 3 billion. Ang ginastos ng gobyerno ng Maynila para maipatayo ang bagong ospital ng Maynila, 3 billion. Isang ospital na. Kini-question nga nila si Department of Health Secretary noon. Nasa laki ng budget mo dahil ang laki talaga ng budget ng DOH noon dahil nga sa pandemic. So sa laki ng budget mo na nakuha, bakit wala ka man lang naitayo kahit na isang ospital? Samantalang 3 billion. So kung 15 billion yung pera mo, sana nakapagpatayo ka na ng 5 ospital. Kulang na kulang ang hospital beds, kulang na kulang ang ospital sa Pilipinas. So, paghandaan natin yung susunod na na pandemya kung ano man, kailangan natin ng maraming ospital sa Pilipinas. Kaya nga yung gusto sana ni tawag dito ni Pastor Apollo Kibuloy na isang parang malaking ospital bawat region para yung kumpleto na may heart center na, may lung center na, may kidney center na. Kumpleto bawat region. Kasi nga ang problema, lahat pumupunta pa sa Maynila para lang sa heart center, lung center, sa kidney center. 'Di ba? So, gusto ni Pastor lahat ng region sa buong Pilipinas magkaroon na ng mga malalaking mga ospital. Imagine, 3 billion lang pala gagastusin. Ilang billion na tong pinag-uusapan natin? 500 billion. Ilang ospital na matatayo ng 500 billion? Hindi rin naman nila ginawang flood control yan. Ninakaw lang naman nila yung 500 billion na yan. Ilan na yan? 500 billion divided by 3. Okay na. Putangin na baka bawat kanto meron ng parang 7-Eleven na yung ospital. Di ba? Anong katarantado mga putang ina sa gobyerno, maniwala kayo. Ganyang kasatanas. Kung yung pera na yan napunta sa maayos, sana maalwan ang buhay ng Pilipinas. Hindi puro magnanakaw Sa ating mga kababayan kabahay para sa ating mga kabayan kung hindi po inanod ng baha dahil sa korupsyon. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung... Diba? Walang hiya. Tingnan mo naman yan. Ito, tingnan ninyo kung anong ginagawa ng DPWH. Putang ina mga ito. Hello. Makikita niyo po yung DPWH. Yan may DPWH. So, ang ginagawa po nila ay... Ayan. Yung mga truck po na yan ay patungan lang po nila ng semento. Ini-epoxy yung crack, putang ina, nilalagyan lang ng hollow blocks, pinipilitada lang, walang bakal yan, Okay nang inan tong mga hayop na ito. Kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Yung mga kagaguhan po ng mga yan, putang ina, huling-huli sa akto mga demonyo. Yan, yung mga crack, sinisemento lang, pinapalitadahan lang para mawala yung crack, pinapasakan. Puta, ano yan? Lego? Ang ina to mga to, yung malaking awang nilalagyan lang ng simento para mapalitadahan nila ulit magmukhang buo. Ay na tubig ang dadaan dyan. Alam mo ba ang isa sa pinaka-destructive
na element is water. Oo, actually mas destructive pa ang water kesa sa apoy. Kasi yung apoy, kahit papaano, ano lang yan, unti-unti tutupukin niya. Pero itong tubig, putang ina niya, sa isang iglap, kukunin ka ng tubig na yan. Maniwala ka. Oo, ganyan katindi. Tapos ganyan lang ilalagay nyo, palitada. Look, Oh, di ba? Putay na sang ka naman. Oh, nandiyan tayo sa estado na yan. Oh, at sana kung matino ang gobyerno natin, ang talagang pinarurusahan yung may mga kasalanan, hindi yung mga pribadong mga tao na kalaban lang nila sa politika, di ba? Oh, maraming salamat po mga bossing. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mag-like, mag-share, mag-subscribe. Kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Magandang hapon po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap